Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Dapat Damputin, Trillanes. Sa gitna ng nagpapatuloy na usapin tungkol sa warning shot incident sa Senate Complex, diretsahang sinabi ni Antonio Trillanes na dapat umanong arestuhin ng National Bureau of Investigation si Usaha Chief Mau Aplasca kapag lumabas ito sa loob ng Senate premises. Ayon kay Trillanes, itong si Aplasca, pag lumabas ito sa Senate premises, dapat damputin ng NBI yan. Lumabas ang pahayag matapos na naging banggaan sa pagitan ng Office of the Senate Sergeant at Arms at mga operatiba ng NBI noong Mayo 13 kung saan naging sentro ng kontrobersya ang pagpapaputok umano ni Aplasca ng warning shot. Nauna nang ipinaliwanag ni Aplasca na bahagi lamang umano ng kanilang standard security challenge procedure ang kanyang ginawa dahil wala umanong koordinasyon mula sa mga armadong tauhan na pumasok sa lugar. Normal naman na procedure namin ito, challenge, dahil hindi pa namin kilala yung mga armado dahil wala silang coordination. Yun. Uh, itong Trillanes talaga nagpapapansin. Kaya nalala ko yung birada ni mainit ang bangayan ngayon ni Trillanes at saka ni Secretary Junvic Rimulya. Unang patutsada ni Trillanes sa Secretary sa kung hindi sana presko ng presko nitong si Junvic, dapat sana naaresto na niya si Bato. Paano maaresto ni Secretary Junvic si Bato na ayaw niyang arestuhin? Dahil hindi dumaan sa local court ang ICC warrant of arrest. Hindi niya talaga maaresto. So, magkaiba ang pananaw ng PNP, ang DILG, PNP, isang ano lang yan, ayaw nilang arestuhin si Bato. Dapat idaan sa korte. Ito namang Trillanes, NBI, atat na arestuhin. Ito namang Pangulo, sabi niya wala siyang utos kanino man na arestuhin si Bato. Ano na bang nangyayari sa ating bansa? So, sino ang nag-utos sa NBI na arestuhin si Bato? Kasi, kitang-kita mga video footages, CCTV footages, naghabulan sa loob ng Senado noong May 11. Sabi ng Pangulo, wala siyang utos na arestuhin si Bato. So, sinong nag-utos? Sarili ng NBI? Sabi ng NBI, DOJ ang nag-utos sa amin. O sinong nag-utos ng DOJ? Hindi daw si Presidente. May ibang Presidente. Yan na, ganyan nang nangyari sa Pilipinas. So, sa tingin ko, ang may kasalanan dito ay yung mga armado na lumapit sa Senate territory, premises na, teritoryo na daw ng Senado yon, sabi ni General Plasca. Mga armado, mahabang armas dala. Verbal challenge. Ibaba ang inyong mga baril. Hindi binaba. Itinaas aksyon na kung ano. So, kahit sa military, kung ako yon, mag-warning shot ako. Mabuti nga hindi pinutokan diretso. Pero mo armado. Anyway, dahil nasa syudad sila, kaya hindi. Kung sa bundok pa yon, putukan na yon. Yung talagang na malala ko tuloy yung first encounter ko. March 29, 1985. Ganito ang nangyari. Yung sundalo ko, yung lead scout ko,
may sinusundan kaming trucks o yung apak. So, sinusundan namin hanggang may nakita siyang armado sa kanyang harapan, nakatalikod. Mamaya, yung armado ngayon, humarap kasi nabantayan niya siguro may dumarating na tao. Nagtinginan na, ay ito ay contact, yung sundalo at saka yung NPA. Nagtinginan lang daw ng ilang segundo hanggang na-realize na nila siguro na kalaban na ito. Yun, putukan na. Putukan na. That was my first encounter. So ito, si General Aplasca, PMA Class 1987, plus mga Marines na nasa loob, hindi yan basta-basta battle-hardened soldiers, tong mga Marines nasa loob. Hindi mo yan matatalo sa hindi mo yan matatakot. Kaya nangyari, ikyas ang mga NBI, naiwan ang mga gamit. Dahil mga Marines na yung nakaputukan nila. I don't know, itong mga NBI, yung gaano ka-extensive yung experience nila sa ganyang putukan. Ang Marines, I tell you, mani-mani na lang yung mga putukan dahil grabe kung lumaban ang mga Marines. Sila yung fighting guest unit or soldiers sa armed forces. So, sige, Honorable ex-Trillanes, padampot mo sa NBI. Tingnan natin anong mangyari. Ay, nako. Malala ko tuloy si Madam Cora Guidote, isang economist. Sabi niya, kung totoo yung akusasyon ng Brave 18 Marines na itong si Trillanes ay nakipagsabuatan sa ICC para mahuli si Tatay Digong, he will be remembered as the worst traitor in our nation's history. So, yan na. Kung ano ang ginagawa natin ngayon, pag alis natin sa mundong ito, anong legacy maiwan? So, anong legacy ni Trillanes? Anong legacy ko? Ganyan yan. Kaya, ang akin is ganito lang. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Kaya lahat ang ginagawa ko, kahit itong vlogging journey, I am doing this for the honor and glory of God. So, salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito, mga kaibigan. Malaking tulong nyo sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay sa Tabangan og yero. So muna ni ang itsura sa iyang atop. So muna ni ang kadako sa buslot sa atop niya nga yero. Makita gyud nato nga panagad karaan na gid mga yero. Ipangbutangan lang og mga kahoy diya tungod kay kung muulan. So kining dinhi dapit sako lang gani ang ilang ginabutang tungod sa ulan. Ug karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. Og karon akong makita nga human na gyud sa pag-atop ang gitabang nga yero. So napulihan na gid tong ilang mga atop nga daot na kaayo.
napulihan na gyud tong mga buslot. So karon human na gyud sa pag-ato. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin. Napulian na gyud to ang among atop nga napulo na kapin ka tuig. Salamat kaayo. May magantos sa ulan kay dili na matuluan. Oo, so salamat kaayo. Salamat kaayo.